sa Rabjan and also with Z? Okay, from SDP to Werewolf to Anthology to DAP, I think yung Rabgel themselves, they are very much willing to learn. They are willing to listen. Handa silang matuto. Nakikinig sila. And along the way, nung ginagawa namin yung DAP, I talk to them na, I can't do this on my own. I need you. Ako, director ako. Alam ko yung context ng script, alam ko yung emosyon ng script, pero kailangan ko malaman what's happening inside you as actors portraying Alice and Drake and also kay Zeke. I always talk to them. And that's one of the good things siguro na process namin na we'll always talk. I consult them. And they are very collaborative. If they have question, kung meron silang hindi naiintindihan or kung meron silang parang hindi sila komportable, they say it. Very comfortable na kami to each other. So, I think yun, yung you're always willing to learn and willing to listen. That's a very good quality or good qualities of actors. And for Rabjel, kasi kanina nabanggit yung ginif mo sa kanya. And doon, nung nagsa-start pa lang kayo, parang kinikwento mo, Angela, na parang big deal na yung blow dryer na binili mo. Ngayon, na ang dami-dami yung projects, ano yung parang investment or gifts nyo para sa sarili? For me po, ang investment ko po for myself siguro is yung jewelry. Kasi never had any kind of real jewelry before. Always costume jewelry. So first time ko bumili ng pieces na magagamit ko sa mga events. And I'm so happy. Kasi, wala, it's just a girl's dream to have a lot of jewelry. So yeah, I'm just a girl. Earrings ba? Or I got earrings, I got a necklace, a bracelet. I haven't gotten a ring yet, yun na lang. Ako naman po, bumili po ako ng maliit na home gym sa bahay para makapagbuhat po ako pag walang TV. Yan. Thank you po. Thank you po. There you have it. Thank you so much, Miss Kate. Up next, we have from Stars Photog, Alana Sancon. Hello, good afternoon. Congratulations. Mid-season na yung Dating Alice. Thank you po. Yan po. Yung tanong ba lang kay Direk. Direk, alam naman po natin na meron ng chemistry yung dalawa from that time na gumawa sila ng movie, tapos yung first ilang teleserye. Pero paano niyo pa po workout at mas pakiligin yung mga fans sa magitan ng mga eksena ginagawa niyo dito sa Dating Alice Perez? So far kasi yung, episode 1 to 7, kung kilig ang pag-uusapan, parang wala namang kilig doon kasi parang ang bibigat ng mga eksena. It's more on the connection of Alice and Drake siguro sa kwento na kumakapit sila. Yung kilig kasi talaga na 100% kilig na sa episode 9. Nandun talaga yun. Todo to the max fireworks, kilig talaga yun. So kailangan nilang abangan yun. And kung question is, paano ko nilalabas yung kilig sa kanilang dalawa, hindi ako naglalabas sila eh. It's very natural to them eh. Magtabi lang sila, magtinginan lang sila. Yung mga staff ko sa likod, gumagano'n gano'n na parang yung kinikilig na yung mga crew. I mean, minsan nga after ng cut, nakikita ko yung nagdali o kaya yung buman, nakasmile. Sabi ko, kinikilig ka? Mas wala lang, ngingiti lang sila. Natural po sa kanila yung kilig. Hindi ko na kailangan ilabas siya. Thank you, Direk. Sa Rabjel naman, yan. So, Rabjel, tanong ko lang kung ano ba yung mas challenging sa inyong dalawa? Yung magpakilig o yung gampanan yung mga heavy scenes na ginagawa nyo ngayon dito sa 1 to 7 na episodes? Saan kayo mas na-challenge na gawin? Ako po sa heavy scenes po talaga. Kaya before po mag-DAP, around Werewolf Boy era, sobrang nagbabasa na po ako ng libro, nag-prepare na po ako for the character. And lagi ko pong tinatandaan na kailangan kong bumawi because hindi ako masyadong satisfied with
my performance sa SDP, every heavy scene, halatang nagsastruggle talaga ako. And this time, I want to give justice to Alice. Kasi I'm not just doing this because it's my job. I'm doing this because I'm bringing a character to life, a character that was loved by many people, and I don't want to let them down. Viva entrusted me to this role, so I have to step it up. Kailangan kong gawin ng maayos. Yun pa. Love you. There you go. Okay na po ba yan? Sabi ni Sansa yun. Okay. Ayan, ako naman po sa heavy scene din. Sa mga heavy scenes ako nahirapan. Kaya pinaghandaan ko po talaga siya na maayos. Tapos kinausap ko po si Miss Ana Fileo kung ano po yung mga nahihirapan po ako. Talagang inayos ko muna po lahat yun bago mag-start yung DAP. Kasi gusto ko rin po, gaya ni Angela, gusto ko rin bumawi sa DAP dahil dun sa SDP po, hindi pa po ako maka-arte na maayos kasi bago pa lang po. Yan po. Follow-up lang, how do you support each other dun sa mga heavy scenes ninyong dalawa? Meron po kaming bagong ginagawa ngayon na parang sobrang nakakatulong po siya sa amin dalawa. Gagawin namin before kami mag-take, meron pong actors queue. Tapos, magtititigan lang po kami. Tapos minsan mag-uusap, minsan titigan lang, tapos naiiyak na po kami. Ganun po yung bago namin natutunan. Ganon din po yung ginagawa namin. Kunyari, may times na, kasi sa sobrang bigat ng eksena, parang bumibigay or kumakalas sa character. So, ang gagawin namin is mag-uusap kami para bumalik sa character. Na parang, kunyari, wala naman siya sa linya. Sabihin ko sa kanya, ay, bawal. So, parang magagalit ako sa kanya. Sabihin ko, bakit mo ito ginawa? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos, babalik po kami sa character. Kumbaga, we talk it out as the characters. Thank you, congratulations. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much for that. Next, let's have from Abante Liling, Ray Pumaloy. Ano tawag dito? Congratulations sa inyo dalawa dahil talagang sikat na sikat kayo. At parang feeling ko naman, hindi yun lang pinapasakay yung mga fans ninyo kung ano man ang meron kayo. Kumbaga, pinapakita nyo talaga kung ano yung meron kayo. Yun, ibig sabihin, ano na ba ang meron kayo ngayon? Kasi nakikita ko parang kampante-kampante na kayo, tapos very sweet, si Robin, very protective. Baka meron ng leveling up dun sa huli nating press con. All I can say is, Masaya po kami ngayon. we're just happy. Masaya Yes. in what way? Masaya na kayo na? Or masaya na meron kayong mutual understanding? Or masaya na ano? Masaya po kami with what we have. Opo. For us, we don't have to define it kasi we're okay with this as of the moment. Hindi po kami nagmamadali Madali. into things. We'll just let it unfold naturally. Kung darating po yun, darating po siya. And I think, yun yung nakakawala ng pressure sa amin kasi hindi po namin siya fina-force. Robin, meron kang idadagdag? Ayun lang po. Gaya po nasabi ni Angela, hindi po namin minamadali. Darating at darating din po yan. So, ibig sabihin, naisip nyo kapag naging kayo officially, magkakaroon na ng problema sa working relationship nyo? Or baka... Hindi naman po. We just really want to focus on our craft for now. Parang, we think of it this way, mag-work muna tayo for our families. And then after that, once parang ma-reach na natin kung ano yung goal natin for ourselves, maybe then we can focus on us. Meron na bang, ano yung mga nabago ng isa't isa sa inyo dahil magkasama kayo at magka-love team kayo? Ang dami po na bago sa akin ni Angela. Napapahaba niya yung pasensya ko. Ang dami po niya tinuturo sa akin, pati po yung pag-i-English ko dito sa DAP. Tinuturuan po ako niya. Yan po.
What's the question again? I'm sorry. Ano yung nabago sa'yo ng pagiging close niyo ni Robin or being co-worker, mga ganon? For me po, I always say this na naturuan po ako ni Robin makisama lalo sa mga tao kasi ako po, medyo mahiyain kasi ako sa una. So, hindi pala maganda tignan na hindi ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao, nami-misinterpret po yun. So with Robin, parang hindi naman niya po ako tinuruan. Na-observe ko lang po yun, habit niya po talaga mag-greet ng lahat ng tao, kilalanin lahat ng tao, and minsan kini-quiz po ako nun mag-hi ako, hello po, tapos sabi niya, oh, kilala mo yan? Sino yan? Gaganin niya ako, tapos sabi ko, oh, si Kuya Bones yan, bakit? Very good, gaganon siya. So parang nakakatuwa lang po na meron akong things na napipick up from him na I know would affect my life positively po. Last question na lang ha, pag hindi ba kayo magkasama, naisip niyo ang isa't isa? Opo. Ay? Hindi, pero lagi naman po ako nagme-message sa kanya. Kamusta ka? Kamusta ka dyan sa set? Halimbawa, mayroon po kasi mga araw na silang dalawa po yung magka-eksena, tapos ako nakauwi na, gano'n. So, nakakamusta lang. Kahapon. Yan. Nami-miss mo? Opo naman. Ayan, o ikaw na, Angela. Ako po, hinahanap ko po yung presence niya. Kasi happy pill I'm sorry, yung presence. a presence. Kasi happy pill ko po kasi siya. So, Ay. kapag nasa set po, tapos early po siya mapapack up, pagin ko, tahimik na ako, wala nang cute sa paligid. Oh. Uy, grabe ka na. Pero yun po, nagpapasaya po siya. Hindi lang po ako yung may happy pill sa kanya. Lahat po ng tao po sa set, napapa-good vibes po ni Robin. Thank you ha, napaka-candid ninyong dalawa, napaka-honest. Maraming Salamat po, salamat. salamat po.